3 days to go. 3 araw na lang ay Christmas na, no? Pasko na nga natin. So, mamaya po ay ang ating Christmas party. Meron tayong tinatawag na traditional na exchange gift. No? Excited na ba kayo matanggap ang gift ninyo? May mga dala ba kayong gift? Yun ang problema, no? Alam nyo, yung pagbibigay po ng regalo sa anumang mga aksyon ay isa pong minsan malaking problema sa nagbibigay. At kung mahal mo po ang isang tao ay gusto mo po ibigay po sa kanya yung the best. Yung gustong-gusto niya po matanggap. At ikaw po ay nagkakaroon ng kagalakan na habang binubuksan yung gift na ito, ay excited siya. At pag nakita yung gift na yun binigay, ay nakikita mo yung mga ngiti sa kanyang mga labi. Para bang nasasabi mo, wow! So, yung gift na ibinigay ko ay is a perfect gift na talagang gusto-gusto niya. Ay di, yun po yung talagang nais po natin na makita yung ngiti at galak sa kanilang mga labi. Pero minsan, hindi po nagaganap ito dahil yung naibibigay nating gift ay hindi yung kanilang naisip. Kaya nga po, pag magbibigay tayo, ano ba ang gift na gusto mo? Sino ba nagtanong sa mga friends ninyo? Ano ba gift mo gusto matanggap sa Pasko? Di po ba? Para sigurado tayo, yung ibibigay po natin ay magbibigay po sa Kanya ng kagalakan. Sa umaga po ito ay meron pong katanungan. Ako nais po bigay sa inyo. Kung higit sa lahat, ano po ba ang gusto ng Diyos sa iyo sa Paskong ito? Ano po ba yung ibibigay niyo po sa Diyos kung kayo ang magre-regalo sa Kanya? Na magbibigay sa Kanya ng ngiti, sa Kanyang mga labi. No? Magbibigay sa Kanya ng kasiyahan. Pag binuksan niya, nakita niya yung gift na ito. Diba, after pagka yung hindi mo tiyak, no? Kung ano yung bibigay mo sa iyong minamahal, mas maganda pa yung sabihin mo sa kanya na ano ba yung gusto mong ibigay ko sa iyo this Christmas, no? Isa po napakagandang bahagi po ng ating pag-aaralan ngayon. Ang ating Panginoon po ay hindi na tayo pinanguhula sa ganito pong katanungan niya. Anong gusto ng Diyos sa iyo sa Paskong ito? Matatagpuan po natin ang sagot doon po sa Micah chapter 6 verse 8. Micah chapter 6 verse 8. Okay. Ano po ba nilalaman? Sa inyo po ganito po pagkakasanin. Kaya show you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly, to love mercy, to walk humbly with your God. Ayun po, si Micah po ay nabuhay po siyang 700 taon bago po ipinanganak ang ating Panginoon sa isang maliit na bayan na tawagin ng Moreset. No? Ito po ay few miles outside of Jerusalem. Alam nyo, mahal niya po yung kanyang mga kababayan. Pero galit po siya doon sa mga corrupt politician. In fact, ang katotohanan po, yung bahagi po ng kanyang sinulat ng mga libro, ito po ay kinukondena yung mga religious leaders at mga political leaders na ginagamit po yung kanilang mga posisyon upang mag-take advantage doon sa mga tao. Ang sabi po nila, ang tawag po nila kay Micah is a prophet of social reform. Para po ba nakikita nyo ngayon yung ating mundo? No? Yung pong mga bagay na ito, kung ating po pagdiniming, sa kanya pong panahon noon ay may 3 pong nagde-describe ng sitwasyon sa bayan ng Israel. Unang-una po yung international tension conflict. Yung Israel po ay parang naroon po sila sa gitna ng 3 malaking bansa na mayroong hindi pagkakaunawaan.
Ano po yung mga bansang ito? Unang-una po yung Assyria, Egypt, yung Philistine. Pero yung pinakamalalim o yung pinakamalaking banta sa nation ng Israel ay yung bansang Assyria na siya po humingi sa kanila ng mga buwis, no? Sa bansang Israel para magkaroon lang po sila ng kapayapaan, para wag lang silang girahin ng Assyria. Parang kung titignan po natin, voluntarily nagpailalim po sila sa bansang Assyria, no? Parang kung titignan po natin ay naroon po sila sa isang pagkakataon na talagang wala yung kapayapaan. Para yung kapayapaan naman sandali ay mawawasok at pasisira. Pangalawa po, naroon po sila sa gitna ng religious corruption. Religious corruption. At makikita po natin si Micah po talaga ay kinukundina yung mga priest, mga sacerdote at that time na humihingi po ng bribe. Sabi po sa Micah chapter 3 verse 5 and 11. Sabi po, as for the prophet who lead my people astray, they proclaim peace. If they have something to eat, but prepare to wage war against anyone who refuses to feed them. Sa verse 11 po, sabi, her leader judge for a bribe, her priest teach for a prize, and her prophet tells fortune for money. Yet they look for the Lord's support and say, is not the Lord among us? Those disaster will come upon us. No? Grabe, no? Nagtuturo po sila para saan? Magkaroon ng pera. Nag-aaral po silang prophecy to accumulate a fortune para po sa kanilang mga sarili. Meron pong, hindi lang po political na corruption, ano? Kundi meron religious corruption within the church. At ang pangatlo po yung moral chaos. Meron pong kaguluhan within the nation itself. No? Kasi nga po pagka nag-breakdown po yung peace, nag-breakdown po yung sa religious na condition na isang tao, kasunod po yung moral chaos. No? Parang lahat po ay gustong malangisan. Yung sarili lamang nila ang pinapahalagahan. Hindi po nila iniintindi yung iba. Basta mahalaga yung sarili po nila. Tingnan po, sabi po sa Micah chapter 3 verse 9. Sabi po doon, hear this, you leader of Jacob, you ruler of Israel, who despises justice and distort all that is right. No? Dinidistort po nila. Why? Ang sabi po doon sa Micah chapter 3 verse 11a, 10, I'm still to forget your ill-gotten treasure, your wicked house and the short ephah which occurred. Shall I quit someone with this honest scale, with a bag of false weight? Your rich people are violent. Your inhabitants are liars and their tongues speak deceitfully. No? Nakikita po natin, yung moral chaos ay naroon po lahat. No? Ang sabi po sa Micah chapter 7 verse 3, both hands are skilled in doing evil. The rulers demand gifts. The judge accept bribes. The powerful dictate what decide. They all conspire together. Sa Micah chapter 7 verse 5 and 6, ang sabi po, do not trust a neighbor. Put no confidence in friend. Even with the woman who lies in your embrace, guard the words of your lips. For a son dishonors his father, a daughter rises against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law, and an enemy are the member of his own household. Nakikita po natin yung kalagayan ng bansa po nila noon. Walang mapagkakatiwalaan. Miskin leader, mga political leader, mga judge, yung mga merchant, mga negosyante, lahat po sila ay kanya-kanyang mga sarili. Sabi nga po doon, even your own household are your enemy. Nakikita po natin yun. It's clear, yung buhay po, na kinabuhay po ni Mike at that time, ay hindi po kakaiba sa ating buhay ngayon. Alam po ba? Nakikita niyo po ba yung kalagayan ng ating bansa ngayon? Parang masasabi po natin kung siguro na kung tayo po kung si Micah po ang nagbabasa po ngayon ng diary ngayon, no, sa Daily Inquirer, makikita niya po lahat yung kanyang sinabi ngayon. Yung nababribe, yung mga judge, yung mga political leaders, yung mga religious leaders,
yung mga malintimbangan, mga mandarayang, mga negosyante, no? Para po nakita natin sa mundong ito, wala pong pakundangan ng kasamaan. Wala pong kandangan ang mga kasalanan at mga kasinungalingan sa buhay nito. At siya po ay sumulat to condemn yung pong mga kasalanan ng mga tao ito. Binalaan po niya ang mga tao noon ng judgment. At sinabi po niya sa kanila kung ano ang nais ng Panginoon sa kanilang mga bulan. Alam niyo po yung Micah sa chapter 6 verse 8 na ito ay kung titignan po natin, simple po niya, tatlong phrases o sentences na makikita natin. Pero ang binibigay po itong mensahe ay yung naisin ng Diyos, kung ano ang nais ng Diyos na ibigay nyo sa Kanya sa Paskong ito. No? Kung anong nais ng Diyos na ibigay nyo po sa Kanya sa Paskong ito. Kaya nga po yung mga taong ito ay talagang naghanap po ng kasagutan. Kaya lang po mali yung nais na ibigay sa Panginoon. Ano po yung kanilang nais ibigay sa Panginoon? Una-una, yung quality of sacrifice. Sa Micah chapter 6 verse 6. Ang sabi po doon, with what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before Him with burnt offering, with calves a year old? Alam niyo po yung quality nito, yung calf po ay 8 days ay pwede po natin i-sacrifice to. Pero ang pinakamainam na sakripisyo ng kalidad na isasakripisyo sa Panginoon ay yung 1 taong guya. Yung po yung the best. Kung titignan po natin, they're willing to give the best. Kung tatanungin ko po kayo sa umagang to, are you willing to give the best for God? Lahat po siguro sabihin na, ay yes Lord, Pastor. No? Sino po ganun din, ayos na bigyan the best. Kaya nga sabi ako, when shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before with burnt offering, with calves a year old? Pagkat ito yung the best. Na maaaring ipagkaloob na nila yung pili na 1 taong, no, na may handog sa Panginoon. Pangalawa, ang sabi po yung quantity of sacrifice. Micah chapter 6 verse 7 and 8. Sabi po nila doon, with the Lord be pleased with 1,000 of rams, with 10,000 rivers of oil, shall I offer of oil, olive oil. Makikita po natin yung quantity. Wow! Kung titignan po natin, yung nais na sacrificial will take much wealth. Pera na po ito. Malaking pera yung sasakripisyo nila ito. They're willing to spend so much money para ma-please lang nilang Panginoon sa sakripisyo. They are willing to give river of oil. Parang exaggerated, no? Pero yung po yung naisipan natin. Willing silang ibigay yung lahat na makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Alam po natin yung oil is connected with the sacrifice. Kaya nga sabi po daw, with 10,000 rivers of olive oil para lamang ibigay sa ating Panginoon. At hindi lang po yun. Sabi po, there is no. Ang pangatlo sabi po, yung ultimate sacrifice. Sa Micah chapter 6, 7b, sabi po doon, shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body, for the sin of my son? They're willing to give yung kanilang mga anak, yung firstborn. No? Willing po sila doon para mag-appease lang yung anger ng Panginoon. Upang mahugasan lang yung kanilang mga kasalanan. Upang ma-please lang ang Panginoon. Although, in Old Testament, occasionally, no? Ino-offer po nila yung kanilang firstborn sacrifice. Pero ito po ay hindi po pinapayagan ng ating Panginoon. God condemns it. According to Ezekiel chapter 16 verse 20-21. No? Kinukot din na ito ng ating Panginoon. But they're willing to give yung kanilang mga anak para lamang makamit yung pagpatawad ng ating Panginoon. Gusto lamang nilang bigay lahat sa Panginoon upang lamang na makita nila sa pamagitan ng sakripisyo nito ay ma-appease din ang galit ng ating Panginoon. Alam niyo po minsan, they want to sacrifice
but they want to continue living in sin. Alam po natin, worship is a lifestyle. Hello. Useless po ito kung matapos natin mag-worship, matapos po natin pumunta sa iglesia, matapos natin umawit sa Panginoon, matapos tayo magpuri sa Panginoon, matapos tayo sumamba sa ating Panginoon, kung hindi makikita sa ating buhay yung mga bagay na nais ng Diyos na makita sa it's useless. Maaaring uwi tayo mamaya. Pero kung ang buhay po natin ay mananatili sa kasalanan, it is useless. Walang kahalaga-halaga ang ginawa natin sa umagang ito. Kung pag-uwi natin, ang buhay natin ay hindi mabago. Kita niyo po ang sabi po sa Amos, chapter 5, verse 21 to 24. Sabi po dito, I despise your religious festival. Your assemblies are stench to me. Even though you bring me burnt offering and grain offering, I will not accept them. Though you bring choice of fellowship offering, I will have no regards for them. Sabi po gano'n, bakit? Yung buhay mo ba? Nabago ba? Yung buhay mo ba? Naroon ang tunay na ba? Kaya sabi lang, tigilan nyo na yan. Sabi ko sa Tagalog. Tigilan ninyo ang magugulong awitan. Ayaw kong marinig ang inyong mga tugtugan. Sa halip ay pairalin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog na umaagos na patuloy. Kaya nga po, nais ng Panginoon na makita. What does God want from you this Christmas? No? Itinuro niya sa atin kung anong mabuti. Di po ba? Bago pa lang po, nung binuo niyo po, nung tinawag niya po ang bansang Israel, nung po ito ay itatawid niya doon sa lupang pangako, ibinigay ng ating Panginoon yung mga batas, mga responsibilidad nila, mga tuntunin na ito. No? Pinakita niya talaga kung ano ang gusto niya. Kaya sabi niya po sa Micah chapter 6 verse 8, no? Sabi niya po dito, itinuturo na niya sa inyo o tao kung ano ang mabuti. Hindi po natin kailangan manghula. Itinuturo natin, Panginoon, ano ba mabuti para sa atin? Ano ba yung dapat natin gawin? Kaya nga po doon sa Mount Sinai, ibinigay niya po ang batas kay Moses upang may tuntunin na tignan at gawin ang mga Israelite. Nilay down niya po doon yung mga moral instruction. Nilagay niya po doon kung paano sasamba sa Diyos. Nilagay niya po doon kung paano makikipagkapwa-tao. Nilagay niya po doon kung paano tayo lalakad na ayon sa kanyang pag-ibig. For the law of God is good. Amen? Ang batas po ng Diyos, ang commandment po ng Panginoon ay mabuti. Habang sumusunod po tayo doon, ay nakikita po natin yung nais natin Panginoon. What does God want you from you this Christmas? Ang sabi po sa Micah chapter 6 verse 8, to do justly. Number 1, do justly. What's good? The Lord requires you to act justly. The Hebrew word is mishpat. No? Ito po ay madalas na ina-apply sa Old Testament to God's own character. Ano po yung character ng ating Panginoon? God is absolutely fair. God is absolutely righteous in all His dealing with men. Na ibig po sabihin, ibinibigay ng Diyos yung karapat-dapat na ibigay sa isang tao kung ito yung kanyang nadideserve. He punished those who sin against Him. He do justice. Ang ibig ko sabihin, justice means to see that the right of others are protected. So, treating people's right because you know God. Treating people right because you know God. Si Isaiah po,
Nung sinulat mo niya po sa Isaiah chapter 1 verse 17, equate niya po ito sa ganito. Ang sabi niya po, 117. Okay. Sige, tagalawin na lang po natin. Isaiah 1:17. Simulan po natin sa 17. Ang sabi niya po dito, pag-aralan niyong gumawa ng mabuti, pairalin ng katarungan, itingin ang pag-api, tulungan ng mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. No? Yung po i-equate niya kung ano po yung justice. Ang ibig po sabihin, ipagtanggol po natin mga naapi. Yung po mga balo ay kalingain po natin. No? I-review po natin yung mga oppressor na ito. No? Justice basically means that we are to help others. Ito po ay tulungan natin yung ibang tao na hindi po nila kayang tulungan ang kanilang mga sarili. No? Ina-apply po ito sa konsepto. Ang konseptong po ito ay ina-apply ng konkreto sa Old Testament. Hindi na po sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po tinuturuan po ang mga Israelitas kung paano po nila i-care ang poor. Kung mapapansin niyo po, kung napag-aaralan niyo po ang mga bantas na binigyan natin Panginoon sa Israelita, ang sabi po ng isa doong bantas niya, kung kayo ay mag-aani, ano po yun? Sabi niya, yung mga gilid ng inyong bukilin ay huwag ninyong sasagarin ang pag-aani. Tama po? Dahil yan ay para sa mga mahihirap. Di po ba? Remember Esther? Si Ruth? Di po ba si Ruth? Nung po siya ay nakikinig doon po sa ano ni Boaz, yung pong mga tabi na to, yung iniiwanan po ito for the poor. If you justice, you care for the poor. No? Sabi po ay yung mga widow, yung mga orphan, yung pong tayo po ay dapat na mag-speak ng mga katotohanan. Tayo po ay dapat, kung tayo ay mga employer, ay magbayad ng tamang pagbabayad sa ating mga manggagawa. Kung tayo po ay nag-business po, ay dapat maging, malinis, hindi mandaraya. No? Yung ating mga timbangan ay tama sa timbang. Alam niyo po, minsan yung mga nasa palengke o yung mga naggaling dyan timbangan, mandaraya po talaga. Oo. Pag hindi na po alam, ulang nung, minsan po bumili si Sister Adel sa amin, nagtitinda ng nasug po, bumili siya. 2 kilot kalahati yata yung nabili niya. Sabi na, may timbangan yun, 3 kilo. Hindi niya alam, may timbangan kami sa bahay. Aba, nagtinimbang. May kalahating kilo ang kulang. Ang biluin mo yun? Mura nga! Ang problema mo, nananakawang ka, hindi mo alam. Hindi po ba? Yun po yung justice na tayo po ay to treat fairly sa ating pong mga kasama o yung ating kung tayo nasa business, yung mga bagay na ito. Huwag tayo mag-take advantage doon sa mga less fortunate. Kapag sinabi po natin, yung mga ganito, alam niyo po kasi minsan, yung mga nagbebenta, hindi naman sinasabi totoo eh. Kaya minsan kami ni Sister Eden, nagbibiruan kami. Tatanong niya, bago ba ito? Oo. Sabi ko, hindi naman sasabihin luma yan eh. Yun yung bago yan eh. Pag tinanong mo, tama ba bang timbang nito? Oo, tama timbang yan. Timbangin pa. Totoo po yun. Mamaya sa Tagaytay, bumili ko ng baka. Sabi ko, Brad, tama ba bang timbangan mo? Oo, sabi niya. Eh, nagkataon na meron akong ID pa ng DILG na binibigay sa mga pastor at that time. Sabi ko, siguraduhin mo lang tama ang timbangan mo, ha? Kasi baka magka-problema ka sa akin, banda mo na eh. Tala DILG kasi ako eh. Ano yung po ginawa? Kumuha siya ng ibang timbangan. Kumuha siya ng ibang timbangan. Si Seta, pag tinantin nito, may timbangan, ang gagawin yung dadagdagan niya, pasosobrahan niya. Alam nyo, marami po yung mga ganun. To do justice,
ay i-treat po natin yung mga tao na tama. Maging fair po tayo. Tulungan natin yung mga taong nangangailangan ng tulong. No? We need to do justice. Kaya sabi po ni James, sa James chapter 1 verse 27, religion that God our Father accept as pure and faultless is this: to look after orphans and widow in their distress, and to keep oneself from being polluted by the word. Yun daw yung true religion. Kumusta po kayo mga kapatid? Nagmahalaki po yung marami, di ba? Kami yung tunay na religion. Tayo din naman namin, tayo yung tunay. Pero sabi po ni Jay, religion that God our Father accept as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the word. Yun po tayo yung true religion. Yun po yung true justice. May nabasa po ako ng Facebook. Ang sabi niya, ang nakalagay po doon, the only way to be better rather than bitter is to extend the same grace to others that God extended to us through Jesus Christ. Yun daw para tayong lalong maging mabuting tao, hindi yung laging negatibo na sa atin. Extend natin yung grace. Ibahagi natin yung grace na sa ibang tao na nakuha natin, nakamit natin sa ating Panginoon. What does God want from you this Christmas? To love mercy. Ito po ay nagsasabi of the way we treat others. Mercy is Hebrew word is chesed, which is means loyal love, patient love. It literally means loving kindness. Pag sinabi pong loving kindness is this, sa context po natin po pinag-uusapan, the first two, brotherly love. It means loving the unlovely. Yung unlovely. Mahalin daw po natin yung mga mistis, yung mga taong hindi nagmamahal sa atin. Mahal din daw natin yung hindi mga lovable. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Mahal niyo po ba yan? Maski ganyan niya, mahal nyo talaga, ha? Di ba yun daw po yung mercy? Kaya nga po, ang sabi po ni Micah, ay sinasabihan niya po yung mga Hudyo na to love one another. Ang isang simpleng pakahulugan ng mercy, doing unto other what God has done to you. Gawin daw natin yung sa ibang tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Alam nyo, ilang araw na lamang ang 2013 ay lilipas na. No? Kung tayo po'y lilingon sa mga nakalipas na buwan sa ating buhay, paano ba tayo tinrato ng ating Panginoon? Paano ba tayo tinrate ng ating Panginoon? Binless ba tayo ng ating Panginoon? Binless ba tayo ng ating Panginoon 2013? Then bless others. Binabless na ba kayo na iba? O hindi? Okay, akin lang to. Bonus ko, akin lang to. Ano ba? Pinaghirapan ko ito na 1 taon. Hindi tama, hindi. Sabi dito, kung nais po natin magkaroon ng mercy, kung bless tayo ng Panginoon, i-bless din natin yung ating ibang tao. Pinapatawad ba tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan? Di dapat magpatawad din kayo. Yung pagpapatawad talagang pinatawad ninyo. Hindi sinasabi, pag nakita ko siya, humanda siya. Huwag mo lang siya makikita, okay lang, Pastor. Kaya minsan hindi ka pupunta sa iglesia dahil meron kang kagalit. Kasi hindi natin siya napapatawad eh. Pero kung pinatawad ka ng Panginoon, yung mercy dictate, ang sinasabi na tayo maging merciful, ay patawarin din natin siya. Miski sabihin natin, masakit ang ginawa niya, Pastor. Hindi ko makakalimutan na ginawa niya sa aking buhay. Hindi, dahil nga pinatawag ka ng Panginoon, ang dapat mo lang maging isang gawin din bilang anak ng Diyos ay magpatawad. Amen? Kaya nga sabi nila,
Christmas is forgiving. Kaya minsan, mas maganda daw yung panahon na ikaw makikipag-reconcile pag time ng Christmas. O yung magbabagong taon. Hindi po yun eh. Hindi occasionally o seasonally ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad natin ay throughout the year. Huwag natin di ba sa Pasko na lang. Kasi pag narinig ko na naman, message si Pasko, yari na naman ako. Ha? Hindi. Pagka nagkasala ko siya, nakaligtaan ba o na-overlook ba ng Panginoon yung mga mali mo? Yung mga kasalanan mo ay hindi niya itinake against sa'yo? Kung ginawa ng Panginoon to, yung mga faults natin, we are not perfect. Amen? Nagkakamali po tayo minsan. Pero dapat kung ang Diyos na-overlook yun, hindi yun itinago yun, hindi yun, ay ganun po din tayo. Minahal ka ba ng Diyos? Dapat mahalin mo din yung inyong kapwa-tao. Miski na po hindi po sila kaibig-ibig, ay tunay na mahalin po namin. Alam nyo, pinag-uutos po ng Panginoon sa atin na tayo ay mahalin po natin yung ating kapatid o yung ating neighbor. Sa Matthew chapter 22 verse 39, ang sabi niya po doon, the second slide is, love your neighbor as mahalin mo daw yung iyong kapitbahay, yung taong nangangailangan, yung taong malapit sa iyo, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi lang simple love. Kung paano minamahal yung iyong sarili, ganun din dapat yung pagmamahal na ine-extend mo sa ibang tao. Hindi namimili. No? Kaya nga po sabi niya, do not do unto others what you do not want others to do unto you. Mahal mo yung sarili mo. So yun po yung gawin mo natin. At ang ating daw pag-ibig ay dapat walang hypocrisy. Hindi ipokrito, hindi lamang pakitang tao. Pagka nasa church, oh, I love you, Peter. Beso. Pagtalikod, ano nga, kalimutan ko yung ginawa ko. Sali ko ulit. Tatigil na ba? Pagkakit ano? Pagtalikod. Hindi, walang ipokrito. Pag pinamamahal mo, mahal mo. Ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang nakikita mo mali niya, mahal mo pa rin siya. Ganyan sabi sa Romans chapter 12, verse 9 to 10. Love what is sincere. Hate what is evil. Cling to what is true. Good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. That is true love. No? That is true mercy. No? Pag nakikita po tayong pangailangan, pray. Pag-pray po natin siya, wala tayong kakayanan. Pero kung kakayanan po tayong tumulong, tulungan po natin. Amen po ba? Huwag niyo ituro kay Pastor Dante. Pastor Dante, tulong yan. No? Kailangan mo ng pagkain, punta kay Pastor Dante. Kailangan ka, punta ka kay Pastor. Kung meron ka naman magbubunot, iba-ibigay mo na. Amen po ba? Huwag na ibang tao ituro mo. Yun po yung tunay na mercy. Yun po yung tunay na pag-ibig. Kaya niya, nabalik ko na po sa ito, yung pangalan niya ay si Aristides. Siya po ay pinadala ni Haring Hadrian para mag-spy doon po sa mga early Christian. At tunay na po na nakita niya po kung paano mamuhay ang bawat Kristiyano noon. Kaya nga po, nung umuwi po siya sa Roma at nag-report po siya, mix po yung report niya. At ang isang pinakatumatak at hanggang ngayon po ay tunay na naging isang malaking hamon sa maraming Kristiyano ay yung report niya na sabi niya po doon, behold how they love one another. Sa atin po kaya, sasabihin kaya noong nakapaligid sa atin sa buong IBC, wow, yung taga-PMC Marikina, behold how they love one another. O sasabihin na, ako, mga taga-PMC, delikado ka. Yung pastor nila, tinikismis.
Yung leader nila, chinichismis. Yung mga miyembro na chinichismis, sinisiraan. Behold, how they destroy one another. Hindi po yun. Behold, pag nakita po na yung pagmamahalan natin, na yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan, sa true prayer, sa pamamagitan ng mga pagtulong natin sa bawat isa, sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa bawat isa, problema ng isa, problema ng lahat. Hindi mo sabihin, problema mo yan, bahala ka sa buhay mo. Doon lang po makikita yung genuine Christian love. Do you love your neighbor? Do you love your neighbor? Yes. Pas, isip naman, bago sumagot. Talagang parang, ano ba yun? Parang nagugulat lang. Kaya kailangan, pagtanong, piling ganun no? Mapapakami na malakas. Baka maging katulad po kayo ng mga Pariseo, mga Saduseo, at yung mga nagsasabing sila yung mga Hudyo, Panginoon, sino ba yung neighbor ko? Yung neighbor mo, yung kung sino nangangailangan ng tulong. Hello, hindi yung kapitbahay mo. Pag may nakita ka sa kalsada na may hinihingi ng tulong at ikaw ay mayroong pagkakataon na tumulong, that is your neighbor. Okay? What God wants from you this Christmas, to walk humbly with God. The Hebrew word for walk means to walk habitually, consistent and regular habit, a way of life, a lifestyle. Ito po daw yung buhay natin mismo, kung paano tayo mabuhay. The word humbly comes from the Hebrew word that means modesty and carefully. Ito po ay nagsasaad ng ating attitude na opposite sa pride. Pag sinabi po yung humility, ang ibig sabihin is having the right view of yourself because you have the right view of God. Ito daw yung tamang pananaw, tamang assessment mo sa iyong sarili dahil ikaw ay may tamang pananaw tungkol sa Diyos. Yung pride daw po ay is having too large right view of yourself. Ito daw yung masyadong malaking pagtingin mo sa iyong sarili at meron namang maliit na pagtingin sa Diyos. Ang sabi po na isang commentator, pag malaki daw ang pagtingin mo sa Diyos, liliit ang pagtingin mo sa iyong sarili. Alam niyo po bakit? Pag iniisip niyo po firme na God created you and you belong to God. No? Hindi ka makapagmamalaki, hindi mo ba? Pag inisip mo sa iyong sarili, God owns you. Ito way. Napag-aralan po natin, ano? Amen po ba? Napag-aralan natin, paulit-ulit yun. Unang-una, dahil ikaw ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, dahil ikaw ay tinubos ng Diyos sa iyong kasalanan. Binayaran ka ng Diyos sa demonyo kay Satanas upang ikaw ay muling maging anak ng Diyos. Kaya nga tuwi, nilikha ka ng Panginoon, He owns you. Tama mo ba yan? Nung ikaw ay magkasala, niredeem ka sa lusak ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya ngayon, nasabi po ni Pablo, hindi na sa iyo ang iyong sarili. Tama po ba? Yan ay nabibilang na sa Diyos. Pag yung tingin natin sa ating sarili, hindi tayo makapagmamalaki sa Diyos. Pag kilala po natin na lahat ng tinatangkilik nyo ngayon ay galing sa Panginoon, bigay ng Diyos, hindi ka makapagmamalaki. Tama po ba? Kung ikaw'y gwapo, hindi dahil ikaw ay talagang gwapo, yan ang binigay sa iyo ng Diyos, nakatulad dito. Hindi po ba? Kung ikaw ay mayaman, hindi dahil sa iyong sarili, dahil yan ay bigay sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa mataas na posisyon, kung ikaw ay namasuka, ikaw ay successful businessman, hindi dahil sa talino mo yan, dahil yan ay binigay ng Diyos sa iyo.
Pag yan ang pananaw mo, hindi ka pwedeng lumakad na may pagmamalaki. Pagkat alam mo na ang lahat ng yan, bigay lang ng Diyos sa iyo. At anumang sandali, maaaring bawiin ng Diyos sa iyo. Yung mga bagay na yan. Dapat po ipinagpapasalamat ka sa Diyos. Ano po ba ibig sabihin? To walk humbly with God. Unang-una to fear God. Amen. To fear God. Ang unang-unang marka po ng paglakad na mayroong kababaang loob sa Panginoon Diyos ay tayo lumakad ng mayroong pagkatakot sa Diyos. Ang sabi po sa Proverbs chapter 22, verse 4. Ang sabi po dito, ang pagkatakot kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Ito po sa Hebrew text, makikita po natin maliwanag. Humility and fear of God complement each other. No? Humility plus fear of God. Humility leads to fear of God. Alam nyo, makikita po natin, napakagandang eksperyensya na tayo po ay imbitahan ng Panginoon na lumakad ng kasama niya. Kung kayo po ay iimbitahan ni Barack Obama na sabay na lumakad habang yung mga sundalo ay nakalinya at kasabay mo yan, hindi po ba napakaganda? Ito ba yung humbling experience? Sabihin mo, sino ka ba para ang makasabay mo lumakad ay yung presidente ng pinakamay kapangyari ng bansa? Di po ba? Eh bakit? Mas lalong isang napakahalagang magiging mapakumbaba tayo na kung kasabay natin lumalangan yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pray God. Na makita po natin ito, yung humility na ito. No? He is not just the King of Kings and the Lord of Lords. He is the Holy God. He is our Creator. Is the ultimate judge that will come to judge the world. Tapos, kasama mong lumakad. It's a humbling experience para po dito. Alam niyo po sa Isaiah, nung makita niya po ang glory ng ating Panginoon, doon sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 5, ang sabi niya po sa Tagalog version ng Biblia, lalo po doon sa verse 5, ang sabi niya, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninilahan sa piling na maruminding labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y makasalanan. Nakakita ko kay Yahweh ang makapangyarihan yari. Yung glory, na overwhelmed yung glory natin, Panginoon. I-humble them before all God. Sabi niya, wow! Ako'y makasalanan. Ako'y marumi. Ako'y parang isang pasahan sa harapan ng ating Panginoon. Ganun din po yung experience ni Job. Sa Job chapter 42 verse 5, kasi sabi niya, nakilala kita sa balitaan lamang, ngunit ngayon aking nang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang aking sarili ko'y itinatakwil. Wow! Si Pedro po, nung po siya, noon naman ng Panginoon sa Luke chapter 5 verse 8, na makita yun ni Pedro, ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa, nagsabi, lumayo po kay sa akin, Panginoon, kapagkat ako ay makasalanan. Nandun po yung talagang humble spirit sa kanila, makita nila yung glory ng ating Panginoon. Walking with God means obedience to Him. Ang paglakad daw po na kasama ng ating Panginoon ay pagsunod po sa Kanya. Sa 2 Kings chapter 23 verse 3 ay ganito po sinasabi na si Josiah po ay maging hari. Ang sabi po rito, 2 Kings chapter 23 verse 3, ano ba? Okay. The king stood by the pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord. To follow the Lord and keep His command, stages and decrees with all his heart and all his soul, thus confirming the word of the covenant written in His book. Then all the people pledged themselves to the covenant. At sinimulan niya pong linisin, wasagin ang mga altars na itinayo ng kanyang ama. Bilang pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi sa Psalm 119 verse 2 to 3, Blessed are those who keep His statutes and seek Him in all their heart.
They do no wrong, but follow His way. Si Samuel po, pinagsabihan po si Saul, ang sabi niya po, obedience is better than sacrifice. Obedience when you walk with God. No way na hindi mo po siya susundin sa iyong buhay. Si Noah po nung binigyan po na napakalaking trabaho ng ating Panginoon. Napakaganda po yung tala. Doon po sa Genesis chapter 6, verse 9, ang sabi ng una, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Ang sabi po sa verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Alam po natin ang ipinagawa ng ating Panginoon sa Kanya. Ultimo mga dapat gamitin ay ibinigay sa Kanya. At ang sabi in the end, Noah did everything just God commanded him. Hindi niya binagong plano. Hello? Lahat na sinabi ng ating Panginoon na ultimo sa kahoy, siguro ultimo yung ipapako niya doon, ultimo yung isasapin niya lahat, ultimo sa kwanto, sa sukat at lahat ng ito. Ang sabi po ng tala ng Biblia, ginawa lahat ni Noah ang pinagtatagubinin at pinagagawa sa kanya ng Diyos. Hindi niya po pinili kung ano madali. Hindi niya pinili kung ano makakabuti sa kanya. Hindi niya pinili kung ano ang gusto niya. Ang ginawa niya kung ano ang gusto ng Diyos. Mahirap po kasi sa maraming mga Kristiyano. Gusto lumakad na kasama ang Diyos. Ang problema po, pinipili nila kung ano ang kanilang susundin sa nais ng Diyos. Pag masakit sa damdamin, pag mahirap gawin, ayaw na lang nila. Simple lang po, sinabi na natin Panginoon sa John chapter 14, verse 15. No? If you love me, keep my command. Kung mahal natin ang ating Panginoon, all you have to do is follow God. Sundin po natin. Maaaring mahirap sa atin. Maaaring minsan masakit sa ating puso't damdamin. Pero kung yan ang nais ng Diyos at mahal mo ang Diyos, gagawin mo para sa Diyos. Walking humbly with God means serving Him. Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Sabi nga, now Israel, what does the Lord your God ask for of you? But to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, and to observe the Lord's command and decree that I give you today for your own good. For your own good. Para sa atin. Ang nais ng Panginoon, maglingkod tayo ng buong puso natin. Hindi lang external. Ang puso ang kasama. Hindi lang pakitang tao. Puso ang nagdidikta. Dahil mahal natin ang Panginoon, nais natin maglingkod sa Panginoon, hindi para i-please si pastor, hindi para i-please ang leader, hindi para i-please ang bawat isa, but the foremost is to please God. Because we love God. Hindi po pwede na lumakad tayo kasama ating Panginoon na hindi natin siya paglilingkuran. And to serve God is to serve others. Matthew chapter 25, verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Yung mga ginagawa ninyong mga pagtulong, yung mga ginagawa ninyong pagkalinga, pagbibigay na solusyon sa pangangailangan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi mo lang sa Kanya ginagawa yan. Yan ay ginagawa mo at service mo sa ating Panginoon. Walking with God means to love the Lord. Sabi po doon sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Di po ba? Mahal natin ang ating Panginoon. Minsan kung wala na yung pagmamahal, hindi na po maganda na magsama kayo. Tama po ba? Wala na yung pagmamahal. Ganun din. Kung nais po pong lumakad na kasama ang Panginoon, kailangan hindi lang siya pinmi nagmamahal sa iyo.
kailangan mahal na mahal mo din yung ating Panginoon. Naroon din yung puso mo, nandoon yung isip mo, nandoon yung lakas mo, nandoon yung buong pagkatao mo. Walking with God means living a righteous life. Alam po natin, madalas po natin naririnig, yung pong kasalanan, ito po yung naghihiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Miski po hindi nakikita ng pastor ninyo yan. Miski hindi po nakikita ng leaders ninyo yan. Miski walang nakakita, nakakaalam ng mga kapatiran. But sin will find a way. Ito po ay makikita ng ating Panginoon. Nalalaman ng ating Panginoon. At ito po yung maghihiwalay po sa ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 59, verse 2, "But your iniquities have separated you from your God. Your sin have hidden His face from you, so that He will not hear." Ang sabi po sa Psalm chapter 15, verse 1 to 2, "Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speak the truth from their heart." Yun po yun eh. Kailangan po yung buhay natin, hindi lamang natin maipakita na tama sa loob ng iglesia. Dapat po tayo namumuhay ng matuwid sa labas ng iglesia. Upang makita po na marami mga tao, dapat we speak the truth. Hindi kasi nungalingan. Na dapat talaga yung bawat salita natin maaasahan, matatayuan, na katotohanan. Hindi po ba? Yung buhay natin, pag sinabi natin na ang Diyos ang bumabago ng buhay, nakikita yung pagbabago sa inyo. Hindi natin akay-akay yung kasalanan. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. And the rest, pag Sunday, okay tayo. And the rest of the day, in a week, nandun tayo sa labas. Hindi po ganon. Walking with God means living a righteous life. Kita niyo po sabi ng 1 Peter chapter 1, 14 to 16. Ang sabi po dito, sa Tagalog, 1 Peter chapter 1, 14 to 16. Ang sabi po rito ni Pedro, "Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na umirang sa inyo ay banal, dapat kayo magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal." Hindi po pwede po na sabihin, ay nandito naman tayo. Hindi. Kailangan nagsusumikap tayo, nagkukumahog tayo, lumalakad po tayo ng ating pong naisin ay lumakad na may kabanalan sa ating Panginoon. Maaaring hindi natin makuha na ito sa araw na ito, but there will come a day and time na tayo po'y lilinisin ng ating Panginoon na makikita yung kabanalan. Ang mahalaga po ay nagsisikap tayo. Hello? Hindi natin sinasabi, "Wow, pastor, tao lamang ako, nagkakasala, mahina, gusto ko yumaman, kaya ako nabiyak sa loto." Hindi po ba, Kristiyano ka na, nakapila ka pa sa loto? Wow, ganun. Hayaan nyo na lang sila na magnais na yumaman sa hindi naisin ng ating Panginoon. Ano pong pwede nyo ibigay sa Diyos sa mundong ito? Ibigay po natin yung hindi lang sarili natin. Bakit po tinanggir ng Panginoon yung kanilang ibinibigay? That's only external. Pero ang nais ng Panginoon ay yung puso mo. Ang nais ng Panginoon yung kaluluwa mo. Ang nais ng Panginoon yung devotion mo sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, siya ang maging una sa iyong buhay, anuman ang maging kailan nito. Minsan po kasi may patuloy tayo
may mas mahalaga kaysa sa ating Diyos. Di po ba? Minsan mahalaga yung trabaho natin kaysa ating Panginoon. Minsan mahalaga yung ano man gagawin natin kaysa ating Panginoon. And yet, sasabihin natin, God, I love you. Sinungaling ka. Ha? Kasi dapat ang Diyos na maging priority mo. Hindi po ba? Dapat titindigan mo yung pananampalataya mo. Dapat talaga lumakad ka na mayroong kalinisan sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon yung puso mo. Ang nais ng Panginoon yung isip mo. Ang nais ng Panginoon yung lakas mo. Upang lumakad tayo. Hallelujah. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon. 2013, hindi na po babalik muli yan. 2014 is coming. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon upang alisin, talikuran, iwanan ang ating kasalanan. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon, huwag natin pahalagahan ang mundong ito. Huwag natin mahalin ang mundong ito. Nagsabi niya dyan, lahat ang narito ililipas, mawawala. Pero yung mundong pinahanda ng Panginoon sa iyo, ito po ay panghabang buhay, hindi lilipas. Kalimutan natin kung ano yung mga kasiyahan po sa atin. Kalimutan natin kung ano yung plano natin sa buhay. Tignan natin, ano ba yung plano talaga ng Diyos sa aking buhay. 2014, ilang araw na lang po, tinatawag po natin Panginoon. Para tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi po sa sulat ni James, sa James chapter 4 verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Draw near to God, and He will draw near to you. Yung po sa mga unang talata sabi, resist the devil, and he will flee from you. Laban po. Yung pong ating pong tema ng ating pong anniversary, find us faithful. 2014 is fast approaching. Sana po ang bawat isa sa atin ay matagpuan ng ating Panginoon na faithful. Ibigay po natin sa Kanya this Christmas yung sinasabi ng Kanyang mga salita. Na tayo po ay tunay na gumawa ng matuwid. Na tunay na ibigin po natin yung mercy. Tunay nga po talaga na tayo po ay lumakad sa mercy. Tayo po lumakad sa mercy. Tayo po